Hello po, bisita po kayo dito sa makasaysayang bayan po ng Kawit. Meron po kami ditong Christmas lights na makapagbigay ng parang Instagrammable daw ang liwasang aginaldo namin ngayong Pasko. Punta po kayo. Kung kayong mga bisita, saan niyo po sila dadalhin? Depende kung saan nyo gusto. And then joke lang. Usually dito sa Aguinaldo Shrine po. Nandun rin yung Baldomero Shrine din po. Battle of Binakayan natin. Battle of Binakayan and yung resort po dito, Water Camp. Mayor, ano yung legacy ng Father Lina na gusto mong ipagpatuloy at ngayon na magla-last term ka, ano yung legacy mo naman na gusto mong iwan na maalala ng mga taga-Kawit? Na kahit mahiyain kami, nahirapan kami. Lalo na napakadaming camera nakatutok sa amin. Yung kami po may puso't malasakit sa lahat ng lumalapit po sa amin sa munisipyo po. Yun yung gusto kong mahiwang legacy sa akin. Actually, ang legacy ni Mayor kalat na sa buong Kawit at sa buong probinsya ng Cavite. Yung sinasabi ko sa inyo kanina na pagtulong na ginagawa niya, since from birth to death na pagtulong, yun ang ginagawa niya. Kaya tumatak sa isip ng mga Caviteño yung ginagawa niyang pagtulong. Kaya nga sabi ko sa inyo, marami nagsasabi mga taga-ibang bayan, sana taga-Kawit na rin kami para sana all na nabibigyan ng tulong. So yun yung tumatak sa isip ng mga tao dito sa aming bayan. Mayor, may mga projects ba kayo na gustong i-implement pa or gawin, you know, as like specific structures, specific humanitarian projects po na gusto niyong mabigay pa sa mga kababayan niyo dito sa Kawit? Aside from the existing ones. Housing project. Actually, bayong si Mayor. Yung bayong. Sa'yo yun eh. Alin mo? Yung sa bayong, next year. Iyon ba yung then na-remind sa akin ni si Jerry rin yung magkaroon ng housing project po para sa mga Marami kasi kami indigent informal settlers natin. Ang gusto ni Mayor, yung walang Caviteño na walang sariling bahay. Ang gusto niya lahat ng mga Caviteño magkaroon ng sarili kahit na maliliit lamang na structure. So, yun yung pangarap niya talaga na magkaroon ng pabahay para sa mga Caviteño. At matutupad yun dahil i-donate ni si Jerry. May percentage na po kayo? Like a ballpark figure of how much people do we need to house? And how do we plan to do that in the next few years? Yeah, ilan yung ating... So ngayon may project yung national government, may subsidy rin sila. So ngayon naghahanap kami ng lupa, nililigawan ko si Jerry para baka pwede niyang mabigay sa yung lupa na sa presyong kayang bayaran ng munisipyo. Yung families, ilan families tayo? 45,000. No, yung kailangan 2,000 yung naka-ready, inihanda namin ngayon yung Mayor. 2,000 Unti-unti namin. Yes, of course. Because it's a really huge problem. Ang problema nga dito sa kabaitan nga ni Mayor yung mga informal settler dito sa amin lahat nagpupuntaan. Nakita nila kung gaano kabait ang Mayor namin. Ayaw na nila umalis dito sa Kawit. Kahit meron ng national government na paglalagyan sa kanila, ayaw na rin umalis nila dito sa Kawit. Sir, may na-relocate po ba na halimbawa from other cities into Kawit, Cavite? And of course, pagka ganun po, medyo may malaking influx of people. Meron po It's a little bit difficult to handle that. May mga taga-Imus po na taga-Imus, taga-Bacoor, Paranaque, meron na papunta po na sa Mas pa rin niya. And they were settled here. Bago meron din kaming mga informal settler na nasa mga
ilog. Meron din ang National Housing Authority na project na paglalagyan sa kanila. Problema nga, ayaw nila umalis dito. Ayaw nang magpa-relocate. Actually, siguro Kaya gagawin ngayon namin ni Mayor, dito na lang kami magtatayo ng pabahay nila. Mga 500 families, meron na kami na bigyan ng settlement in Tansa and Naik. Parang nearby. But since meron na rin silang housing doon na tinitiran, balik at balik pa rin sila dito sa bahay ng Kawit. Kasi nga, mas convenient ng pamumuhay dito sa Kawit pag nandito sila. Kasi nga, sa dami ng tulong na binibigyan ni Mayor, na-spoil yung mga kababayan namin. Totoo yun. Kaya sabi nila, ayaw namin dito. Gusto namin bumalik ng Kawit. Sir, are you planning to make a plebiscite to have the city, to have the municipality become a city? Is that in the nearby future plans? Gusto namin, pero hindi pa kaya ng Kawit. Kailangan mag-comply sa population, Yes, of course. income, and land area. Pero katulad sinabi ko sa inyo kanina, malapit na. Kasi para ka maging city, yung land area mo, yung population mo, tsaka yung revenues mo. Ngayon, sabi na national government, pwede na kahit 2 out of 3 yung revenues mo, yung population mo. Ngayon, malapit na kami. Yung land area namin, 2,200 hectares lang kasi kami. Talagang hindi kami, maliit lang kasi yung Kawit. Kaya yung revenues, tsaka population, ma-attain na namin. Actually, nag-start ako nung maging councilor dito. Ang budget namin is 114 million a year. But now, nasa 948 million na kami. Mag-1 billion. Yeah. Nag-start ako sa daddy niya, kay Mayor Tig. Then kay Mayor Angelo. Ngayon, yung mga, the last time na ni Mayor, si Mami Army naman ang pagpapatuloy niya naman yung mga hindi. Kasi last time na ni Mayor Angelo, tulad ng nabanggit nila yung housing, tutuloy nila. Meron na yung learnings mo sa mga nakalipas na terms dito sa Siguro mas kailangan natin unawain yung mga taong lumalapit sa atin dahil iba-iba kasi ang mga pinagdadaanan nila sa buhay. Bilang ama ng bayan, na tinutulungan natin sa ating habang makakarating. Gusto ko lang ding sabihin sa kanila, noong pandemic, hindi once, hindi twice, mga thrice, meron mga kababayan kami na dapat lumabas ng hospital. Walang pera, walang pambayad. Sabi sa akin ito, again, sumama ko. Punta kami sa hospital. Tanong mo magkano bill? Ang bill ng tao, 300,000 para makalabas. Sabi sa akin ito, tanong mo, pwedeng credit card? Ako, pwede mo ba credit card? Sabi na sa hospital, pwede naman po, kaya lang may charge na 1.5. Sabi sa kanya, may charge na 1.5. Sige, gumana. Binayaran namin yung bill sa hospital, which is 300,000. Para lang makalabas yung mga kababayan namin. Kaya sabi ko sa kanya, Mayor, wala akong nakikitang mayor na katulad mo na gumagawa nito. Sabi niya, yun tayo sabi niya. Gusto ko yung makatulong talaga, madama ng tao kung ano yung tulong na binibigay natin. Kasi maraming mga LGU tumutulong, pero kapos, alam mo, kailangan mo 50,000, binigyan mo ng 5,000, so hindi pa rin makakatulong. Ngayon sa kanya, para wala nang problema, magkano yung bill mo, personal niyang pera niya yung ginagamit na yun. Kaya sabi ko, kahit siguro governor o congressman, hindi gagawin niya ginagawa mo. Which is true naman. Nagkaroon ng magandang bunga yung kanyang ginagawa dahil tumatak nga sa isipan ng mga Kawitenyo na ang mayor namin, hindi ka pababayaan. Kahit nasa kamatayan, tutulungan ka pa rin yan. Totoo yun. Kahit nga walang pera yan, sabi sa akin, wala na akong pera. Pag gusto mo pahiramin kita, binibiro ko siya. Hindi, totoo yun. Umalis ng munisipyo ito, wala nang pera, wala naman ng bulsa niya. Sabi niya, okay lang yun, basta naitulong natin sa tao. Yun siya, giver. So, yun yung gusto namin pagpatuloy sa Kawit. Which is,
gagawin naman ng kanyang mami, dahil last term na nga si Mayor ngayon, si mami naman yung magpapatuloy, si Consiala Army. So kaya ang hashtag AAA ay hindi rin mababago. Kasi yung first name niya ay Army at Aguinaldo rin. Kaya tuloy-tuloy pa rin yung hashtag AAA na serbisyo.